So, yon okay. Update lang tayo sa market ngayon. So, as expected, market is consolidation. So, sideways lang yung galaw ng market. So, kung mapapansin nyo, dito sa 4-hour per value gap natin, so, rejected pa din yung 4-hour per value gap natin dito. So, ngayon, ang aantayin natin dito by tomorrow evening. So, doon magkakaroon ng possible na galaw yung market. So, possible, lilikot na naman yan. Pero kung nakikita nyo, meron tayong nakikitang ibang form din. So, although meron tayong isang pattern na per value gap, so meron din tayong nakikita dito na plug or bearish plug. So, ito. Tsaka, ito. Tapos, tsaka ito. So, yan. Yung nakikita nating bearish plug na isa. So, ngayon, once na kung sinong basagin niya dyan, so, possible kapag bearish plug kasi, possible, di ba, pababa. So, ngayon, ang expected natin, makakunin tong taas na, per value gap bago bumaba ulit. So, kung mapapansin nyo, nag-cross yung, yung per value gap, tsaka yung isang line ng plug. So, ngayon, kung kukunin niya yan, possible, bababa yan. So, ang mangyari dyan, kung hindi niya babasagin to, baka mangyari, umangat siya dito. Baka mangyari, umangat dito sa taas. Ito, yan. Tapos, saka siya bumaba ulit dito. So, saka siya babasag. Saka siya babasag pababa. So, dito. Yan. Ngayon, check natin pa rin kung ano yung possible na mangyari dito kay BTC. So, since meron tayong mga pattern, disclaimer, pattern is not 100% nakukuha. So, meron lang tayong pattern na pwedeng maging guide, pero hindi lagi. Hindi siya laging 100% nakukuha. So, ngayon, aabangan na lang natin to hanggang bukas. So, ang possible ba mangyari? Ma-reject tong per value gap. Tapos, dire-diretso bababa. Bababa na siya. Kukunin niya na yung per value gap natin na 102. Or, babasagin niya tong per value gap na to. So, i-disrespect niya yan. Sa kanya kukunin itong 110 ulit. So, ngayon, check natin kung ayun yung possible na mangyari. Kasi dalawa lang naman yan eh. Either babasagin yung per value gap or i-reject. Pero kung titingnan nyo sa 1 day time frame, so dito tayo sa 1 day time frame. So yan, kung mapapansin nyo, meron tayong per value gap dito. Yan. So kung makikita nyo, rejected. So, ito, rejected siya dyan. So ngayon, ang i-confirm natin kung talagang downtrend yung market. Kung talagang bababa siya dito. Once na ma-reject niya yan. Rejected yung per value gap na yan. Pero kung babasagin niya yan, possible, balikan niya yung 111 na. Or, magkaroon ulit ng retest dito sa 110 bago kunin yung 112. So, yun yung kay BTC. So, check natin kung babasagin ba yung yung per value gap natin dito sa 4-hour time frame. So, yan. Kung babasagin niya ba tong per value gap natin dito sa 4-hour time frame. So, ngayon, kung mare-reject, possible kunin nga si 102. So, ayun yung possible na kunin yan. Si 100 to 200. 12.8. So, ayun yung possible na kunin yan. So, next natin si ETH. So, for ETH, so yeah, kung mapapansin nyo, for our per value gap natin, rejected pa din. So, kung ito, dire-diretsong bababa, kung ito mare-reject, ang possible na kunin yan is yung 2-3. So, ayun yung possible na kunin yan. Either itong
itong 2436.72 or itong 2380.81. Pero kung babasagin niya yan, possible, balikan niya yung 28 or kunin na si 3K. So, that's for ETH. So, kung mapapansin nyo, pare-pare sila ng galaw. So, may nakita rin tayo dito possible na bearish flag. So, yan. Possible na bearish flag. So, plot natin para nakikita nyo. Yan. So, pwede man natin sabihin pa ganyan yung bearish flag niya. Yan. So, ngayon, check natin kung talagang pare-parehas ng magiging galaw tong mga to. So, kung mapapansin nyo, consolidation. Kasi kung magpapump yan, possible whales yan. Kasi wala naman institution ng weekend. So, check natin kung ano yung possible na mangyari dito sa ETH. Pero yun yung nakikita natin isang scenario. Either i-reject niya yan, kunin yung liquidity sa baba, or basagin yan, kunin yung liquidity sa taas. So, that's for ETH. So, next natin kay Solana. So, kung mapapansin nyo, Solana, same pa rin. Rejected yung 4-hour per value gap natin. So, kung babasagin niya to, parehas lang din ng kay BTC ETH. So, pare-parehas sila ng galaw. Meron tayong nakikitang consolidation. So, ito ngayon, kung mare-reject itong 4-hour per value gap, possible, kunin niya yung baba. Kunin niya yung babang liquidity. Either itong 140 or mas mababa pang liquidity yung kunin niya. So, check natin kung ano yung possible na mangyari din dito kay Solana. Pero for sure, lahat to sasabay kay BTC. Kung ano yung maging galaw ni Bitcoin, ayun yung possible na maging galaw nung mga altcoins. So, that's for Solana. So, that's for XRP. So, XRP, yan. Currently, XRP is nilalaro niya yung yung itong per value gap zone natin sa 4-hour time frame. So, kung mapapansin nyo, nagko-consolidate lang din siya. So, check natin kung possible parehas din ng pattern or galaw kay BTC, ETH, Solana. So, ngayon, kung susunod to kay BTC, so possible, kung ma-reject ni BTC yung 4-hour per value gap, so possible bumaba rin yun. Bababa rin to. So, yun lang. Nag-quick update lang tayo. So, as expected, nasa weekend tayo, consolidation na mangyayari. So, check natin tong possible na news by tomorrow. So, tomorrow, so ito lang naman yung aabangan natin dito. So, Empire State Manufacturing Index. Ang pinakakabangan natin is sa 19 by Thursday. So, Fed News. So, ito yung mga abangan natin dito. So, yan. Ayan yung possible na magkaroon ng malaking effect sa market. So, yan. Sa Wednesday naman, yun, unemployment claims. Tapos, Tuesday, ito, si core retail sales, tsaka si retail sales. So, check natin by Tuesday. So, by Tuesday, medyo marami din dito sa USDT na news. So, yun. Mas aabangan natin dito yung Thursday. Kasi ito yung inaabangan nung lahat. Kung magkakat ba ng rates si Powell or hindi. So, check natin kung ano yung possible na mangyari dito. Yun, quick update lang tayo. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.